of gravity niya. Yun namang malaki, yung buo, if it is hindi pa yung the gross area, 120 by 200. Nasa ng center of gravity no naroon. If we will draw the location of the center of gravity, nariyan siya. Yung center of gravity niya, dadaan doon yung neutral axis, no? Dadaan doon. Center of gravity nitong kulay white at saka nung kulay itong box beam, they coincide, naroroon sila at the same point, iisa ang position ng center of gravity nila. Yan ay symmetrical. Kung ipo-fold natin siya dito along the x-axis or along the y-axis, kung ipo-fold natin along the y-axis, all corners and ends will meet, no? Dahil nga symmetrical. Marami pa tayong symmetrical examples. And we learned that in statics, in symmetrical. Ano ang pwede din na symmetrical? Same ang thickness, ito. An I-beam, no? Equal mismo ang mga thickness nila, ang itong dalawang ito, tapos naririto yung center of gravity niya. Where the neutral axis is acting. So, pag pinold natin siya horizontally at saka vertically, again, dahil nga symmetrical, all corners and ends will meet. Symmetrical din yan. But, pagka ganito na, yan lang, T-section, unsymmetrical na siya. Wala na sa gitna ang neutral axis niya, naririto, somewhere here, nahahanapin pa natin. We still have to compute, and we learned that in statics. Dapat re-reviewin, you have to review what we learned in statics. Finding the center, dahil that will be our topic next week. And then, we have to start dun sa shearing stress and then chapter 6 na dahil week na pala ngayon 14, 15, 16, 17, 18. Hanggang ang 18 ay exam week na. So we only have 3 more weeks, 4 more weeks, 14. 3 more weeks. Kailangan magawa na natin. So, symmetrical, ito, this one, ito hanggang dyan, symmetrical. Ito, unsymmetrical. Beam. Ano pa ang example ng unsymmetrical? Yung baliktad naman na yan, unsymmetrical din yan. This one is also unsymmetrical. Kapag ganyan ang section, inverted U. Ano pa? A triangular. Unsymmetrical siya. Naririto ang center of gravity niya. 1/3 from the bottom, 2/3 from the top. Symmetrical siguro siya pagka siya ganyan ang zero. Symmetrical with respect to Y, pero unsymmetrical with respect to the centroidal x-axis. These are examples of unsymmetrical. So unsymmetrical then, like this. Pagka ganyan na. Bukas na siya doon. Pero, yan. Hindi nasa gitna. Hindi katulad na rin na nasa equal talaga yung thickness ng box. No? So, unsymmetrical itong mga ito. Examples of unsymmetrical. Ito naman, example ng symmetrical. So, ito muna. The same, balikan natin ang... Yan equal. Kay Maru yata. Hindi ano kayo kay Maru. This time, ang hahanapin natin, balikan natin ito. We already
We have computed the maximum moment by drawing the shear and moment diagrams. Pero nag-start tayo by finding the reactions. And it is 5 kilonewton meter. Ang tanong ay, find the maximum flexure stress given this section ng beam. No? So kung meron na tayo niyan, yung maximum, dito tayo. If you want to copy this, I'll give you 2 minutes to do so. 2 minutes lang para ito ay symmetrical, ito ay unsymmetrical. Dahil papawiin ko na later. Pagtaas ng labat at paglaki ng daily. Okay? Aking i-erase ito. Yung mga examples of so, re-reviewin nyo yung pagkuha ng center of gravity and moment of inertia ng symmetrical beams and unsymmetrical beams. Okay, so hahanapin daw natin yung maximum flexure stress. And where does it occur? Itong ating ito-drawing, itong ating beam section, narito nga yung neutral axis niya, tapos ito yung ilalim. Ito yung magiging itsura niya, diba? Dito. Saan point yun? So at the point of maximum moment, kung ito-drawing natin, dito yung point of maximum moment, diyan. Kung ito-drawing natin ang elastic curve. Yan, mayroong support dito, tapos may support dyan, may load diyan. So, kapag ganun yan. Then, yan. Dito yung, this is the point of inflection. Doon sa point na yan, magpapalit ng curvature. But at the point of maximum moment, yung 5 kilonewton meter, pag ganun ang curvature ng beam. Ganyan ang itsura niya. Since nakita natin dito, positive 5 kilonewton meter, pag ganito pala yung curvature, pagka positive ang moment. No, diba? Yan. Pag naman negative moment, pag ganun ang curvature, pabaliktad. Pagka negative moment. Yan. As we can see here, positive 5 kilonewtons, yun ang curvature. Yan pala, ang curvature ng beam pag positive moment. Okay? Ayan, balikan natin dito. So kung compression ito, tapos are ay tensile,
So, pwedeng undrawing kasi ganito eh. Pwedeng papaganyan. Yan. Compressive siya, papaganon. Tapos ito, tensile. Ang maximum compressive stress ay nasa top, pinakamalayong fiber, dahil nga, consider natin this is C. Ito naman yung maximum tensile. But, they are equal. Yung maximum, pagka symmetrical ang beam, ang maximum tensile at saka maximum compressive ay equal. Isa lang, kaya hinahanap ay isa lang eh, maximum flexure stress. Ibig sabihin, pareho lang yung value nila. Hindi katulad pag unsymmetrical yung beam. So sa symmetrical, equal ang maximum tensile at compressive. Kaya isa lang, flexure stress. Yun din yung tensile, yun din yung compressive. Okay? So yan yung paglaki ng stress, ng compressive stress, maximum sa pinakamalayo. Ganito din yung tensile stress. Maximum. 0 at the neutral axis. Walang stress developed at the neutral axis dahil ang ating distance ay 0. So, if we will apply it dun sa ating my over I, so walang stress. So, as we go further, paglayo from the neutral axis, paglaki ng stress, ng flexure stress. Okay? So, yan, yung ating drawing for ano. So, using this, ano ang formula natin? Hindi na natin magagamit itong 6m over bh square dahil yan ay applicable lamang sa solid rectangular beam. Solid. This is not a solid beam. Siya ay box beam, butas sa loob. So, what we're going to use is the formula for the maximum flexure stress is mc over I. Yan. We need to find the moment of inertia of this box beam. The maximum moment, we already have the value. So, ito ay maximum times C over I. So, meron na tayong value ng maximum moment. Alam natin that C, so isahin nga natin, is 5 kilonewton meter. C is here. Ito na ngayon yung ating C. So C is, kung ito'y 200 millimeters, ang kalahati nun ay 100. So ito yung C. $100 mm. So 100 mm. So ang atin na lang problema is the moment of inertia nung box beam. So yung ating hanapin muna yung moment of inertia, centroidal moment of inertia ng box beam. Ano yon? Ano ga ang ating moment of inertia ng rectangular? Doon sa table natin makukuha yun. You can get it from the table. Sabi ko nga, yung moment of inertia ay nakalagay ulit on page 519, Appendix A. And specifically on page 529, we have the table of the moment of inertia for geometric shapes. We have a rectangular section, and the centroidal moment of inertia as given here is BH cubed over 12. So what we are going to do is, since ang gagawin natin ay yung gross moment of inertia ng buo, yung 120 by 200 moment of inertia niya, babawasin lang yung moment of inertia nung nasa loob, noong butas. Dahil nga, sila ay nag-coincide yung location of the centroid ng bawat area, noong big
at saka nung small. So, ganito nga gawin natin. The centroidal moment of inertia ng big rectangle minus the centroidal moment of inertia nung small rectangle. No? Yung butas. Yan. So, ano ngayon yung ating moment of inertia? Nung net na, nung box na siya. Is, ang moment of inertia nung big ay BH cubed over 12. Yun ang formula natin for moment of inertia nung big rectangle minus BH cubed over 12 nung small rectangle. So for the box beam, Nakapulok sa liig mo ang wire. ano ang B noong big rectangle? Yung 120. No? Yung 120. So ating i-change na lahat sa meter. So 0.12. Yan yung big rectangle. 120 by 200 siya. So ang width niya ay 0.12. Ang height niya ay 0.2 cube over 12 minus babawasin natin yung inner, yung kulay white. Yan, aalisin natin. Dahil ang kailangan lang natin yung net, yung box. Minus B ng small. Ang small ay 80 or 0.08 of a meter. Ang kanyang height is 160.16 cube over 12. Dahil nga, ang kanilang center of gravity ng dalawa ay naririto, nag-coincide sila. Meron pang isang solution later. This is 8 times 10 to the negative 5 meter to the fourth. Minus, itong isa ay 0.16 times 0.16. Please check kung tama ang aking computation. Babawasin 8. 5.27. Did you get the same answer? 5.27 times 10 to the negative 5 meter to the fourth. Yan yung nakuha natin moment of inertia nung box beam na, nung box beam. Yung naka-shade ng blue. Yan. So, yun na. Meron na tayong value, no? Meron na tayo. We have already the maximum moment. The C, makukuha natin ang maximum. Therefore, the maximum flexure stress na madidevelop dito. Dito yan mag-occur. At saka doon. Pareho ang value nila. Is equal to 5 kilonewtons Newton meter, 5 times 10 cube Newton meter, yung 5 kilonewton meter, times C, 100 mm, converted to meter is 0.1 of a meter, divided by 5.27 times 10 to the negative 5 meter to the fourth.
5. Nine 9.487 or 88. 9.488 times 10 to the 6 Newton per meter square. Did you get the same answer? 9 times 10 to the 6 ay pwedeng palitan ng megapascal. So, ang ating maximum flexure stress, ang mag-occur yun doon sa top at saka sa bottom noong beam at the point ng max where the maximum moment is acting. Doon yun. Doon yung 9.488. Pareho din dito. Yan. Yan ay nung ang ating section ay ito. Saan mag-o-occur yun? Sa taas at bottom fibers. Tapos dito siya mag-develop at point C. Kung saan naroon ang maximum maximum moment. Dito ma-experience yung maximum flexure stress. Here. Ginagamit yan sa design. Dahil pag nag-exceed sa allowable flexure stress, ibig sabihin, hindi maganda yung section na ginamit. No? Palalakihin pa, o kaya patatabain yung mga thickness na 20 mm, patatabain. So, ganun ang ginagawa. I-check muna. Kaya ganoong itong section na ito, yung loads applied, meron kasing maximum flexure stress na ibibigay based on the code. Tapos pagka ang actual ay nakita ay it is more than. So the madi-develop ay more than the allowable, you have to change. Kailangan palakihin yung section o kaya patabain yung thickness. Ganon. So, yun ay may mga remedies na gagawin dahil you are designing a beam cross-section that will support the load supply. Okay? You may copy. Yan na. Yun din, kopyahin nyo na lang yung kahapon nating about sa problem 508. Yan, ito na yun. Another. Kaysa mag-start tayo sa isa pong problem na ang haba kasi nung pagka start from the reactions, ang haba. Ang atin na lang magkakaroon ng variation dun sa sections.